Ang pagsisimula ng ika-5 chapter ng kwento. Napakalapit na ng puting lobo sa ating bida, ilang pulgada na lang ang layo ng mga kuko nito sa kanyang mukha. At ang mga mata ng puting lobo ay nagniningning sa tindi ng galit. Ngunit sa susunod na sandali, iniwasan ng ating bida ang atake nito at nagsimulang ihanda ang sarili niyang patama. Nagsimulang magliwanag ang kamay ng ating bida. At agad-agad pagkatapos niyon, nagpakawala siya ng isang matinding suntok diretso sa tiyan ng puting lobo. Ang lakas sa likod ng suntok ng ating bida ay napakatindi kaya naman nagsimulang kumislap ang kuryente sa buong paligid. Dahil sa mapaminsalang atake ng ating bida, tumilapon ang puting lobo sa hangin at bumangga sa isang puno sa kanyang harapan, kung saan ito ay agad na namatay. Matapos talunin ang lobo, nilapitan ito ng ating bida para tingnan. Pagkatapos ay tumingin siya sa sarili niyang mga kamay at nagsimulang ngumiti habang nag-iisip. Ganito pala ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa isang halimaw. Mas kapanapanabik pala ito kaysa sa inakala ko. Sa taglay kong lakas ngayon, kaya ko nang pumatay ng isang Tier 1 early stage na mabangis na hayop sa isang galaw lang. Iniisip ko kung ano ang magagawa ko laban sa isang Tier 1 mid stage. Habang nag-iisip patungkol dito ang ating bida, biglang may lumitaw na mga pulang mata mula sa loob ng mga palumpong sa kanyang likuran. At sa susunod na sandali, isang Tier 1 mid-stage na itim na oso ang sumugod mula sa likod, sinusubukang atakihin ang ating bida. At nang napakalapit na ng itim na oso sa kanya, nagpakawala ang ating bida ng isang malakas na suntok sa tiyan nito at nagsabi, "Mukhang hanggat hindi ako nambubuwisit ng mga Tier 2 na mabangis na hayop, hindi ako mahaharap sa masyadong malaking panganib." Matapos sabihin ito, inilabas ng ating bida ang kanyang sandata, lumuhod sa isang tuhod, at pinutol ang tainga ng itim na oso. Habang tinitingnan ito, ngumiti siya at muling nagsabi, "Sigurado na ang 3,000 pabuya." Ang sandaling sabihin niya ito, isang abiso ang agad na lumitaw sa screen ng ating bida na nagsasaad, sapat na ang naipong martial Tao value para mag-breakthrough bilang martial practitioner. Mangyaring mag-upgrade sa lalong madaling panahon. Matapos basahin ang abiso, ngumiti ang ating bida at naisip, sa wakas, makaka-breakthrough na rin ako para maging isang martial practitioner. Habang nag-iisip pa ang ating bida, biglang nagbago ng lubusan ang kanyang ekspresyon, dahil isang kulay rosas na liwanag ang nagsimulang sumilay sa kanyang likuran. At nang lumingon ang ating bida para tingnan ito, biglang nawala ang liwanag. Sa pagkakita nito, muling nag-isip ang ating bida, napakalakas na presensya, anong mabangis na hayop kaya iyon? Pagkatapos niyang maisip ito, nagsimulang maglakad ang ating bida patungo sa lokasyong iyon. Sa sandaling iyon, lumipat ang eksena, at ilang segundo lang ang lumipas, nakarating ang ating bida sa lugar kung saan lumitaw ang liwanag. Nang pumunta ang ating bida at umupo sa isang malaking bato, lubos siyang nagulat at nanatiling dilat na dilat ang kanyang mga mata. Ang nakikita niya sa kanyang harapan ay isang Tier 1 beast, isang Black Jade Giant Python, at 2 tao ang nakikipaglaban dito. Gayunpaman, pareho silang nabibigong talunin ng sawa. Walang tigil ang sawa sa pag-atake sa kanilang dalawa, at ang mga atake nito ay napakalakas kaya pareho silang tumilapon sa hangin ng sabay at bumangga sa batong kinauupuan ng ating bida. Habang nakatingin pa ang ating bida sa kanilang dalawa, bigla niyang naramdaman na ang sawa ay sumusugod na sa kanya para umatake. Sa sandaling iyon, iniwasan ng ating bida ang atake at tumalon sa hangin, lumipat sa kabilang panig. Inihampas naman ng sawa ang kanyang buntot at naglunsad ng isang matinding atake sa ating bida. Tumama ang atakeng iyon sa kanya, dahilan para tumilapon ang ating bida sa malayo bago bumagsak sa lupa. Nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanyang bibig, ngunit pilit niyang pinanatili ang kontrol sa kanyang sarili. Sa lugar kung saan siya tumatag, nakita niya ang isa pang mandirigma na nakahandusay na patay sa kanyang harapan, isang taong pinatay ng sawa. Matapos makita ang sandata ng mandirigmang iyon, sinabi ng ating bida sa yumaong mandirigma, "Hihiramin ko muna ang sibat mo sandali." Matapos sabihin ito, tumayo ng matatag ang ating bida sa kanyang 2 paa at tumingin ng diretsyo sa sawa. Ngunit habang nakatitig ang ating bida rito, ibinuka ng sawa ng malaki ang bibig nito at sumugod sa kanya para maglunsad ng isang malakas na atake. Sa susunod na sandali, iniwasan ng ating bida ang atake at nagsimulang mag-isip.
Ang pagpatay sa isang Tier 1 late stage na mabangis na hayop ay karaniwang nangangailangan ng ilang martial practitioners na may parehong antas na nagtutulungan. Ngunit lahat ng aking martial techniques ay umabot na sa pagiging perpekto. At kaya ko na ring patayin ng madali ang isang Tier 1 mid-stage na galit na itim na oso. Habang iniisip ito, umatras ang ating bida. Pagkaabot niya sa isang puno, itinapak niya ang isang paa sa katawan nito at sumugod patungo sa sawa para maglunsad ng malakas na atake, habang nag-iisip. Kaya ang kasalukuyang ako ay may kakayahang lumaban sa Black Jade Giant Python. Sa kaisipang iyon, habang sumusugod ang ating bida sa sawa, ginamit niya ang kanyang kakayahang Furious Spear Art Perfection sa sandata at inihagis ito sa sawa. Bumaon ng diretso ang sandata ng ating bida sa katawan ng sawa, dahilan para mapatili ito sa sobrang sakit. Agad na tumakbo ang ating bida patungo sa sandata, kinuha itong muli, at kumuha ng posisyong panglaban. Isang malinaw na aura ang makikitang nakapalibot sa ating bida, at may kuryente pang ang kumikislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay naglunsad ang ating bida ng isa pang malakas na atake sa sawa, at ang patamang iyon ay bumaon din ng diretso sa katawan ng sawa. Paulit-ulit na sumugod ang ating bida sa sandata, kinukuha ito at naglulunsad ng paulit-ulit na atake sa sawa. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake, nagsimulang mag-isip ang ating bida. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng laki namin, kaya mahirap magpatama ng isang nakamamatay na dagok sa isang sapatan lang. Mapapahina ko lang muna ito hanggat maaari, bago humanap ng pagkakataon para sa huling nakamamatay na atake. Habang iniisip ito ng ating bida, naglunsad ang sawa ng isang malakas na atake sa kanya. Bahagyang naiwasan ito ng ating bida at pagkatapos ay ginamit ang kanyang skill na Thunder Rush Fist Perfection para magpakawalan ng isa pang mapaminsalang atake sa sawa. Matapos tumama, tumayo siya sa mismong harap ng sawa at naisip. Pagkatapos ng isang matagumpay na atake, kailangan ko agad lumayo sa dambuhalang sawa. Humanap ng isa pang butas, tumira ulit, sabay layo agad ng mabilis. Nakakapagod ang estilong ito, pero ligtas. Mukhang malapit na rin itong umabot sa hangganan nito. Kaunting palitan na lang at mapapatumba ko na ito. Pagkatapos maisip ito, eksaktong pagbalik ng ating bida sa posisyong panglaban, bigla niyang naramdaman na may taong sumusugod sa kanya ng napakabilis mula sa likuran. Nang lumingon ang ating bida, nakita niya ang isang hindi kilalang mandirigma na sumusugod para atakihin siya. Bago pa makapag-react ang ating bida, nakalapit na ang hindi kilalang mandirigma at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa kanya. Bahagyang naitawid ito ng ating bida ngunit napaurong siya sa lupa patungo sa kabilang panig. Agad-agad pagkatapos yun, nabawi ng ating bida ang kontrol at nabitiwan ang kanyang sandata. Sa kanyang pagkakaluhod, doon niya napagtanto na hindi lang pala isa ang mandirigma, marami palang mandirigmang naroon. Sa sandaling iyon, tinanong sila ng ating bida, "Sino ba kayo?" Matapos marinig ang mga salita ng ating bida, isang mandirigma na may katawang kulay dilaw ang humakbang pasulong, ngumiti, at nagsabi sa ating bida, "Nagkita tayong muli, paano kaya kung ibigay mo na lang sa akin itong Black Jade Giant Python?" At dito nagtatapos ang ika-5 chapter ng kwento.